Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Sorry. Pero ito, ano po mga reaksyon nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na si Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na kulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, isang buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay hinihiwalay yung para doon sa NBA. Sasabi ko, parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna, yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. Yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako doon. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibakan natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumaga, nasa third floor na tayo, gusto nyo bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang mga unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Anong masama doon? So yun yung konteksto na sinasabi nyo na kayo po ay
communist. Opo. At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig, wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasi armado, yung mga Marxist kasi yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginaya lang niya, ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi, palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Yan, Na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. And napakatapang ng tatay niya, tatandaan ko. Salamat po. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military at yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun eh, yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong Kasi huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Tsaka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako. Nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP. Sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. Na wala na-repeal na yung anti-subversion law. Bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Marami kasing nagtatago pa eh. In denial, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganun, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Proud ka dapat. Isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayong itatanong. Pero bago tayo pumorma, araw nga to eh. Sige, Coach. may request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan,
na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, pwede. Baka lang nanonood. Pwede natin imbitahin. Ano. Pero, Ako nakakausap. ikaw na. Ako na ako. Magkali ako. Mga Kakagulo iimbitahan ka lalo. ba? Yun ang tanong. Doon ka nakikita- I-text mo na lang, ha? Doon ka nakikita, school ko sa FEU. Si Angelo. Ayaw may kwento. Angelo, ako na lang kakausap sa atin mo, ha? Walang kang boyfriend yan. Tsaka ito Asawa, loko-loko. Ano ka naman yan? Oo, talangya ka talaga. Tsaka ito parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Naniniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gusto natin imbitahin si si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tinatawag ganon. Oo, maganda rin yun. Pwede, no? Invite din natin siya. Oo. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Nakakulong yung isama tao natin. dahil sa, sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo.